Dali na. Sige, ulitin mo. Ano nga yung unang gabing pangyayari na una tayong beses na nagkitang hindi mo, yung parang hindi mo makakalimutan yung matatawa ka na lang, yung pag may isip mo, parang mamimiss mo na lang, gayon. Sa akin ha, ano nangyari sa akin? Ay, hindi sa akin. Sa atin, hindi sa iyo, sa atin daw. Pwede naman sa iyo. Eh, Pwede naman sa iyo, pwede ano naman ba? sa ating dalawa. Pwede naman sa iyo, pwede naman sa ating dalawa. Kung yung nangyari sa atin, hindi ko malilimutan yun. Tapos yung nangyari sa akin, nadulas ako sa CR. Hindi ko rin malilimutan yun. Buhay na buhay pa nga yung piklat eh. Asan? Asan yung biglat? Ito. Yung pagkakadulas mo? Pero may Ano pa? oo, paligawi. Ano pa? Ano pa nga? Yun, yung gabi. Yun lang yun? Yun na yan? Bakit ikaw? Ako, Hindi bang ganun pa? yung nag-intay kami sa'yo na napakatagal. Tapos gutom na kaming sumayaw kami sa kalsada ng kaibigan ko. Bago yung gabing yon. At saka, yung paghila-hila mo ng damit ko sa likod. Paano nagsusuot ka ng kapos? Kakasalubong ko lang. Una kasing nangyari nun. Di ba, sinalubong kita. Kakasalubong ko lang sa'yo yung sabay na tayo lumakad papunta dun sa kaibigan ko. Aba, pahila-hila. Doon kaya ako pisa pahila-hila ng damit sa likod ko. Sana all. Kala mo may bata hila-hila damit eh. Siguro paka ano nun, mga 5 hakbang. Mahila ka ng damit sa likod. Ay, di wow. Kulang na lang siguro sabihin mo, hubarin mo na lang yan. Meron ba akong tanong? Meron ba akong tanong? Kailan mo nalaman na gusto mo na rin pala? I mean, gusto mo na rin pala ako, gayon. Parang may gusto ka na rin pala. Maganda ka na sa accommodation. Isip-isip. Nandun ka na sa accommodation. Bakit? Dami mo nang magtanong. Bakit nung nandun na ako sa accommodation, saka mo lang naisip na gusto mo na rin pala ako?
Bakit nga? So, nung nagkita tayo, ano, wala kasi sa akin yung cellphone, di ba? Wala pa akong cellphone. Ay, may cellphone pala ako na na kay Maymay. Hmm. Nami-miss ko yung kausap ka. Lagi naman tayo nag-uusap ah. Ano? Lagi naman tayo nag-uusap. Kahit nung nasa Saudi pa ako noong unang beses na naging friends kita sa Facebook. Doon sa isa kong account na na-restrict na hindi ko na na-open ngayon. Lagi naman tayo nag-uusap ah. Ay. Ano yung pag-uuwi ko, pag-aalis ako, ganyan. Hindi na naman nangyayari ah. Oo nga. I mean, gustong gusto ko. Eh bakit nung nasa accommodation mo lang nalaman? Ano yun? Nung umuwi pa lang ako, tapos nagkita tayo, wala lang yun. Wala lang yun. Ano yung try-try lang? Ang sabi mo, yung napag-desisyonan ko na. Wala akong O sinabing yung napag-desisyonan. Wala akong sinabing, baby, wala akong sinabing napag-desisyonan mo. Ang sinabi Kailan mo ko, naisip? naisip na naman. Wala na, panas na rin yun. Kailangan talaga specify. Ba't di ba specify yung tanong mo? Specify na ba yun? Saan pati, kung hindi naman talaga, kung di ko naman talaga gusto, simula't simula mo mag-uusap tayo. O bakit nga pala kinausap mo ako? Nag-add lang naman ako. Talagang simula't simula talaga, babalikan. Gusto kong balikan kasi namimiss ko. Namimiss kaya kita sobra na. Baka hindi mo naaalala na ako ang unang nag-ano sa'yo. Nag-ano? Ako ang unang nakabati sa'yo. Nagbati ng... Di ba? Hmm. Sa page mo. Doon ako unang nagtaramdam. Hindi ko naalala. Ano ba yung una mong binati? Kaya nga mukha ko inad eh. Hindi ko na naalala yung basta ang naalala ko lang inad kita sa isang page. Sa isang page lang naman kita nakaka-chat yung sa comment section na nagawang chatbox na. Kaya sabi ko, chatbox na tong comment section. Pwede Yun naman. nga. Yun nga, di ba? Sabi, binati mo dun. Broken niya. Broken ba o ano? Di ko alam kung broken ba or hindi ko masabi paano sinabi ko. Mag-share memories naman yun kung saan ka nag-comment. Makikita ko yun. Tapos inista ko yun. Meron kang ka-video call na pinatayo na. Ay, si ate yun. Pero ngayon, stable na yung relasyon niya. Nakikita ko naman sa Facebook. May bago na siya. Okay naman, stable na. Masaya naman siya. Parang nakita kong magkasama sila sa post niya nung last month. Silang dalawa. As in, hindi masasabing edit. Kasi nakaiyakap yung lalaki sa kanya.
Grabe yung iyak ng atin, ng babae na yun eh. 17 years sila ng lesbian. Nagkaanak yung babae nang wala sa plano dahil sa kalakuhan ng lesbian. Yun, nung napanood ko yun, nagtataka nga pinsan ko nun eh, kasi hindi talaga ako nagsiselfone. Lagi nga rin pumasa kanya eh. Lagi nagsasabi sa akin yung cellphone yun, di ko na mahiram kasi yung jowa nun may cellphone pag napasok sa trabaho, isa lang ang cellphone nila. Pag napasok sa trabaho yung jowa nun, at alam niyang hindi ako nagsiselfone, kinuha niya yung cellphone ko. Kasi kami noon, lakot eh. Basketball, ganyan. Oo, naalala ko ka, nagbabasketball ka na. May send ka pa sa akin yung picture na nasa sasakyan ka. May hawak ka na bola. Pag naalis nga ako, wala akong cellphone eh. Kaya minsan, sinusundo ko ng pinsan ko. Hindi na ilalam kung saan ako pupunta. Bakit Pero alam lang, isang place lang naman ang alam nilang bakit gusto ko nagtataka yung pinsan mo na hindi na mahiram yung cellphone mo? Sabi niya, umiibig na daw kasi hindi na niya mahawakan yung cellphone. Hindi kasi ako dati marunong magputi-puting-ting. Dito siya lang naglalagay ng mga konti-konti. Nahawakan ko lang tong cellphone kapag tumatawag si mama, kapatid ko ganyan. Saka yung mga update sa trabaho, gano'n. Hawakan ko lang to. Nung napanood, di ba sabi mo, Wala nga eh. di ba nung sabi mo, di ba nung napanood mo yun? Tapos, tinapos mo? Ano? Tinapos mo yung napanood mo? Yung kausap ko yung si ate. Oo. Anong umiiyak yung babae? Anong parang umiiyak talaga siya nun? Umiiyak nga. Umiiyak yung babae. Nang mga panahon na Hindi yun, ko nga alam kung sino nang wall sa Facebook ko. Biglang nanonood lang kasi ako na pagayaan ko. Yun. Dumaan ka. ayun ba yung Yung kanta ng... Yung may video na... Mga bugang kanta yun. Nawala na siya. Basta. Yung video yun. Yung nakasalamin ka. Sabi ko pa nga eh. Model ng kalendar. Three months pa lang noon, yung page kong yun, umabot na siya ng ng 700 plus, hanggang sa sakto, pag dating ng 5 months, umabot na siya ng 1K. Tapos 5 months and 2 weeks, umabot na ng 1.2K. Tapos hanggang sa tinamad na ako kasi nagramadan. Lumipat ng bahay. Hindi talaga kami noon nagtiturmi sa bahay. Lagi kami nasa basketball na. Minsan nga sinusundo pa ako ng pinsan ko kakain. Ano, wala kang balak umuwi. Hindi nga, nanonood pa ako. Unang beses ko nagtawag sa iyo, kumakain ako. Sabi mo pa nga, ba't di mo pakita yung suho mo? Ito pa yung damit ko to eh. Violet.
Nakakatawa, no? Isipin mo yun. Wala, wala ka pa kaya itong video call na hindi ako nagiinom nun eh. Wala. O yung nasa labas lang ako. Wala. O diba, puro inom Palagi, ako. puro kainom, tas nasa labas. Tapos palagi mo pa akong hindi naririnig. Ang hina kasi ng ano doon, internet sa dami namin. Kaya, ang nangyari nun, madalang ako Wala, tumawag. Kaya hindi na ako natawag. Tapos pag ma-chat ka minsan, sinisin ko na lang. Tatamad ako mag-reply. Tatamad ako tatawagan mo, hindi ka maririnig. Bago. Hindi ko alam pati noon kung sino talaga yung kachat ko, kung si Mimi o ikaw pa. Kasi nga, inihiram ni Mimi yung cellphone mo. Bahala na. Kung mag-chat siya, di mag-chat. Ma-reply ako. Pag hindi, hindi. Ngayon lang ako nun, sabi ko. Sabi mo, hindi ka marunong manligaw, no? Diba? Inintay. Ako lang yung unang umamin na gusto ka, tapos ikaw na rin yung unang gumawa. Ano? Ako lang yung umamin lang ako ng una na gusto kita, tapos ikaw na rin yung unang kumilos. Paano mo nalaman? Gusto ko. Mm-hmm. Paano mo nalaman? Na ano? Nagusto mo. Ako. Masaya lang ako nun kapag kausap ka. Kasi nung mga oras na yun, talaga sobrang sariwa pa yung sakit ba. Nang nangyari sa akin. Tapos, pag nagre-reply ako sa chat mo, nakalilibang ako hanggang sa sabi ko, parang ang ganang loob ko dito sa tao na to. Sabi ko pa na sa sarili ko, wag. Asis, masakit pa. Baka maging panandali ang saya mo lang yung tao, kawawa naman. Hanggang sa isang beses, sabi ko kay Lord, Lord, alam ko naman na malakas ako sa'yo. Kahit isang panaginip lang kung talagang totoong gusto ko yung tao. Tapos ayun, nanaginip ako sa'yo. Kakinabukasan, nag-isipan ko, tagal ko pa sinabi, na ilang araw pa. Tapos yun, sinabi ko na sa iyo. Nahiya pa akong umamin nun eh. Kasi hindi mo talaga ako mapapaamin na gusto ko yung isang tao as long as na hindi ako sigurado. Kasi syempre sabi ko sa sarili ko nun, sabi ko ng araw na yun, nagka-relasyon man ako ng lalaki, pero di ako umamin na gusto ko yung tao. Pero nung nagka-relasyon ako ng lesbian, 2 tao lang yung pinag-aminan kong gusto. Gusto ko yung tao. Sabi ko pa nung, di natulog na naman ako. Di umamin ako sa'yo, tapos natulog ako. Bago natulog, sabi ko, hi Lord. Sabi ko, Lord, hihiling ulit ako. Hindi naman sobra, pero ikaw nakakabahala. Alam mo naman ka ako, nasasaktan pa ako. Kasi nakikita mo namang gabi-gabi pa ako umiiyak. Pag nandito ako sa kwarto, pag nasa trabaho ako, nasa baba ako, gabi-gabi, oras ko talaga ako nang umiiyak. Hindi ko pipigilan ka ako, hindi ko ako pipigilan kung ano mga ako yung ibibigay mo sa akin. Susundin ko na lang yung agos. Pero, sana Lord, kung siya yun, ayoko ako ng stress hanggat maaari. Iiwas mo ka ako sa mga bagay na pwede akong mag-overthink or pwede kong pagsilosan kasi di ba silosa naman po ako. Sobra talaga akong silosa sa mga bagay-bagay. Mabilis. Aminado naman ako sa sarili ko, Lord, na
mabilis magbago yung mood ko ba. Yung tipong kausap ko pa lang tapos biglang nakasimangot na ako. Parang ganon. Then, eto na. Hanggang sa, nung pauwi na ako, sobrang excited ko. Sabi ko, bago ako uuwi sa amin, makikipagkita ako kay Kim. Sana dapat ang plano ko nun. Uwi muna ako sa amin bago ako mag-a-apply. Sabi ko, andito na ako sa Manila. Kung uuwi ako bago babalik ulit ng Manila, madadamihan akong pamasahe. Andito na ako sa Manila, sabi ko ganyan. Makikipagkita muna ako kay Kim bago ako uuwi na sa amin. Kaya yung nangyari. Hindi ko naman nakalain na noong oras ng gabing yun is makikipagkita ka talaga. Sabi ko, pag ito nakipagkita, magte-thank you talaga ako ng kay God. Then nakipagkita ka, kaya lang ang pangit ang nangyari dahil nadulas ka pa. Tapos di ba? Ayun na. Punta ng Ferris wheel. Dapat uwi ako tita Ricky, sabi ko. Magkasama na kami. Sabi, lubusin ko na kahit may lakad ako bukas. Dinilubos ko. Nang matutok na ako, nakapik na ako nun sabi ko kay Lord. Habaan mo kaya ako yung pasensya ko dahil sa pagtitiis or mga bagay na pwedeng pag-awayan na hindi na masyadong nag-iisip ng kung ano-ano. Sana habaan mo pa, bigyan mo pa ako ng mahabang. Kasi ayoko na talaga ako makipag-away sa relasyon. Ay, ito ka naman, hindi ako si pinatulog. Natulog ka? After nun, sa ako natulog. Natulog pa ako sa ibabaw, no? Kung hindi pa ako umibabaw sa'yo, hindi pa ako makakatulog. Pero kung napilit mo akong uminom ng nagiinom ng kain nikote, tulog talaga ako. Hindi mo makakausap. Kasi malalasing ako nun ng sobra kahit isang bote lang kasi pagod nga. Pagod, puyat. And di ba nga may lakad ako. Umuwi ako sa amin. Hindi rin ako nakaalis. Kasi niyakag ako ng mga tiyang uminom. Kasi sige, mainom tayo. Bukas na lang ako aalis. Nakinabukasan pa ako umalis. Ang tinusok ako na tinusok. Doon sa pakikipagkita ko sa iyo, tinusok pa ako nila ng tinusok. Sabi pa sigurado na ba ikaw yan? Ang sabi ng tita Rachel, sigurado yan. Kasi kung hindi yan sigurado, hindi yan makikipagkita sa tao na yan. Ano sabi ng friend mo? Naghintay kayo ng matagal. Sabi niya, sista, gutom na ako. Sabi niya, ako din ka ako, gutom na. Darating ba yan o hindi? So, hintayin natin mga isang oras pa. Pag ito hindi dumating, umuwi na tayo. Take out na lang tayo ng food. Ano ba yan, sista? Kung ano yung pagkikita? Pagkiintayin ka ng matagal. Nagwaan mo na't may trabaho ka ako. Pang umaga siya ng trabaho. Sabi ko ng kaibigan ko, ano kaya sista kung ikaw na lang yung maging less? Maging less ka na rin kaya, sabi niya gano'n. Kung pwede, pag-isipan ko. Total, ang tagal mo maghintay, ang tiyaga mo maghintay sa taong gusto mong makita. Sabi ko, andito na ka tayo, sista Kasi atrasan pa ba natin?